inyong mga Biblia, Revelation chapter 5, verse 6 to 10. Atong sunod karon nga lesson, the marriage of the Lamb. Okay? So, humanata sa judgment seat of Christ. Every one of us will receive a reward katong nag-faithful. No, pero katong nagdili tanang Kristohano na ay reward. Ang uban wa, katong matagaan og rewards, katurang nagmatinud-anon diha sa Ginoo. O katong mga Kristohanon nga ang ilang gibuhat, no, para gyud sa Ginoo. No, so ang atong binuhatan, ang atong pag-alagad sa Ginoo sulayan og kalayo. So kita nga mga Kristohanon nga nangalagad sa Dios, dapat consistent ta, no? Padayon ta. Dapat mag-faithful ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. And then after this, no judgment seat of Christ. This one, no, di ba? Okay? And then natadri sa marriage of the Lamb. Okay? So, mao ni ang ato nga hinon, lahi akong verse nga gi andam, no? Kana nga verse, reference na lang ninyo na kung basahon ninyo sa inyong matag usa ka panimalay. So, humanta tagaag mga ganti sa Ginoo, doon na dayoy kasal dito sa langit. Ang kaslon, ang banunon, si Jesus Christ, o ang church. Kita nga member sa church. Okay, so atong ablihan, Revelation chapter 5, verse 6 to 10. Ako lang basahon, and beheld and lo, in the midst of the throne and the four beasts, and the midst of the elders, stood a lamb, and it has been slain, having 7 horns and 7 eyes, with 7 spirits, and sent forth into the earth. And he came to talk upon the right of him that sat upon the throne, and he took the book of 4 beasts, 420 elders down before the Lamb, having every them harp and golden vials full of odors, which is the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, Thou art worthy, take the book and open the seal thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to us by the blood, that every kindred of tongue and people and nation, and hast made unto our God King of praise, we shall reign on the earth. So let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo namo. Kung nag-pray, Lord, ikaw panalangin sa imong pulong Ginoo. Tabangi kami, imo kami nga makasabot sa imong pulong. Ikaw magadasig ka namo. I ask the Holy Spirit to speak to the people, to challenge us, sa maabot nga mga butang, among pagatunan, nga kami magtarong sa among kinabuhing Kristohanon. In Jesus' name I pray, Amen. Okay, daghang salamat, maglingkod mo. So, sa kini ka event human sa rapture, ang marriage of the Lamb, no? After sa judgment seat of Christ. So, sa kani ka panghitabo na paabuto nato, no? Human sa rapture, doon ay judgment seat of Christ. Kita tanan, mag-atubang ta si Ginoo. And then, pagkahuman, mauna dayon ang marriage of the Lamb. So, muna importante kayo nga kita membro sa church, na baptizan ta, luwas ta, nagsunod ta diya sa tubig sa bautismo. Okay, now, ato basahon ng Revelation 19, verse 7 to 10. Okay. Amo din sa inyong Biblia, wala na ako ni ma-appeal, pero ato ning basahon because the verses nga akong ibasa ganina, nag-identify ni kinsa ang the Lamb, kinsa ang bridegroom, mao ang Lamb of God, mao si Jesus Christ. Na akong basahon, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife had made Himself pretty. And to her was granted, and she should be arrayed in a fine linen, clean and white, for the fine linen in the righteousness of the saint. And they said unto me, Right blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, These are the true sayings of God. And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not
I am thy fellow servant and of the brethren that I have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is his spirit of prophecy. So, manibasa diri ang marriage of the Lamb. Doon ay kaminyoon nga may tabo niya dito sa langit, no? Humanta magdawat og reward, no? Okay? Now, number one, the identity of the bridegroom, ang manunon. Kinsa man ning manunon? Mao ni si Jesus Christ. Okay? Atong maswasan diri sa Revelation 5:6 to 10, no? And behold, and said, lo, in the midst of the throne of the four beasts and the midst of the elder stood a lamb as had been slain. Meaning the lamb, marriage of the lamb. Kini siya, having 7 horns and 7 eyes and 7 spirits sent into earth. So, it is very clear that it's the Lord Jesus Christ. Okay? And John chapter 1 verse 29. The next day, John said, coming unto him and said, behold, the Lamb of God. Nakita ni John si Jesus Christ, behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So this is the Lord Jesus Christ. Ingon si John the Baptist, behold, the Lamb of God. Iyang nakita si Jesus Christ, which taketh away the sin of the world. So, ang banunon sa church, mao si Jesus Christ. No? Usa kini ka dako nga panghitabo dito sa langit. Dunay kumbira sa langit, dunay kasal. Og ang kaslon, ang church. Og og si Jesus Christ. Now, the identity of the bride. Kinsa maning bride? Ang bride, it represent to the church. Ang church, ang bride ni Christ. Kita ang pangasaunon ni Kristo, ang iglesia. Okay? So, in Ephesians chapter 5, verse 25 to 27, ato nakita diri nga, husband, love your wife, even as Christ also loved the church and gave himself for it. No, gi-compare si Jesus Christ sa husband, that he might sanctify and cleanse it, and with the washing of water by the word, that he might present it to himself, a glorious church, not having spot or crinkle or such thing, but that it should be holy and without blemish. So, importante kayo sa pangasaunon na putli siya, walay kunot. O na kamong mga Kristohano, no? Mga batanon, be careful kamo sa inyong pagkababayi. Nga naman, importante kay sa pangasaunon, nga limpyo, walay kunot, dili hugaw. Now, sama sa ni Kristo sa church. Sa Kristo, nahigugma sa church. O iyang pangasaunon ng church. Now, gihigugma sa Ginoo ang iglesia. Si Jesus Christ, in other terms, si Jesus Christ is banunon siya sa church. Kung imong daoton ng church, you destroy, imong giaway ang Diyos, imong gikontrahan mo ang church, ikontrahan mo ang Ginoo. O you cannot fight against God. Now si Pablo, not knowingly nga siya, gusto siya mo alagad sa Diyos. Ang yang huna nga ang church, si Jesus Christ, heresy na siya. Kaaway sa Diyos, busa si, doon ay mga tao nagluto sa iglesia, maybe inyong mga ginikanan, inyong mga angkol, ang unahuna nila, gilutos mo, tungod kay nagunahuna sila, nga dili ta tinuod, ang ilang pagtulunan mo'y tinuod. Right? Diba? Sama ni Apostol Pablo. Sa Apostol Pablo, tinuod siya mo alagad sa Diyos. He was sincerely wrong. Sincero siya, pero sayop. So, okay nang sincero ka. Pero kung sincero ka sayop, wag yan panayayo. Ingnan siya ni Jesus Christ, it's hard to kick against the prick. Sa Paul, lisod ng imong sipaon ng tunok, kisa ninyo ni sipa og tunok. Sipa mong tunok? Ha? Pwede sakita na. Kanagi matunok ta, sakit.
O na kung atong pasakitan ang church, sipaon nimo ang church, mura kang nagsipa og tunok. Maybe doon na kay kasaway sa church, but it AC, mga igsoon ko sige na simple, we need to be silent. Because that the Lord Jesus Christ, He loved the church. Okay? Amen? Do not desire to destroy the church. Maybe doon ay Kristohanon nga nagdaot nimo, pastor nga unsa ka, hilom na lang. Sagdin na lang ang Ginoo mo kuan niya. No, kay naay Ginoo. No, di pasabot nga bisag sayop ang pastor, labanan si Ginoo, di ko mutuo niya na. Mulaban ang Ginoo sa unsay tarong. Pero kita sa di na to apilo ng uban. Amen? Ang ubang Kristohanon, ma-discourage tungod kay doon na kay ginahimo. No, do that. Love the church, help the church. Kaya ang church dili na mga dili tagiya tagiya ang tao niya na ang Ginoo mo nagtagiya na and the Lord Jesus Christ, He loved the church. Amen. Now, in 2 Corinthians chapter 11 verse 2, ingon diri, for I am jealous over you with gladly jealousy. For I have espoused you to one husband, that I might present you as chaste virgin to Christ. Kaning chaste virgin, sabot na ni innocenti, modest, clean. Pero rondo, taga-ira ko tubig dito sa akong sakyanan, palihog ko. Giwaw man ko, tiguwang na ginin yung pastor ba? Okay? So, meaning innocent. Dapat ang pangasaunon sa Ginoo kita, ang church dapat wala tay sala. Modest, clean, clear, pure. Para Kristohano dapat pure kamo sa inyong pagka-ulitaw, pagkadalaga. Kay mao kanay picture sa usa ka church nga minyoon ni Jesus Christ. No, gusto sa Dios nga ang atong church dili hugaw. Karon dunay report nga daghan na kaayong mga nagsakit og HIV sa Pilipinas. Young people, be careful. Ha? Kausaran nimo mahulog ka sa tulay na di na ginamabalik pa. Mag-antos ka sa tibuok nimong kinabuhi. Kay ang Pilipinas karon kuan na ang mga batanon. Nagka-modern. Okay nila one night stand. Dili na kabubuton sa Ginoo. Do not destroy your body. Thank you, Brother Rondo. Ayaw niyo hugaw-gawi ang inyong lawas sama sa church. We need to preserve the church. Diri sa atong church, akong giingnaning mga leader nga usay di sila kabalo. Kinsay paampuon, usay na mga pastor nahulog sa tulay, mag-ul ko kay kung gitawag ko patay nahulog ra ba na sa tulay, kabalo ra ba mga pastor ni ana. Na diri sa church kung dili ka kasal, ipon-ipon ka, mga lagad ka sa Ginoo, sa gawas lang di lang ka tudlo sa Sunday School, di lang ka magsung leader. Dili lang ka kanang aser, no? Kamo gani nga wa makasal, nagpuyo-puyo mo unya ang inyo pong asawa na minyo na, wala na, di na lisod na mo hulat na lang mo og sa tawag na separated, no? Ya pila gasto 100, pila gasto na 110. Oh, wala pa mo mano, wala pa makasal. Ayaw lang mo apel sa aser. Pangalagan mo sa Ginoo, magguta diya, magkaon, mag-security, pero ayaw lang ka nang mag-apel mo sa aser. Diba? Because we want to preserve the church. Nga makita din katong mga tao nga by the grace of God, walay makita na to ang ilang kinabuhi. Nga doon na tayo makita nga lapok sa ilang kinabuhi. You know, I'm not saying perfecto. Even I myself, dili ko perfecto. No? Pero kanang yung nag-ipon-ipon, yawa makasal, ayaw lang nyo na paapila sa choir. Ayaw lang nyo na paapila sa kining aser. No?
Di na pwede mag-answer siya. Kaya nga naman, kaya wala man na sila magkasal, nag-ipon-ipon man na. Sa una raman to pastor na, saan na yun na, dapat ato na ma-fix daan. Doon na tayo member sa church, na-discourage siya kay gusto siya magpastor. O niya kay dili man sila kasado sa iyang asawa, kung dili pwede. Nga mag-mission ka, o niya, wala ka makasal sa imong asawa. Una itong ginabantayan sa church. Now, kay gusto sa Ginoo nga limpyo kita, walay makita nga hugaw. Gusto sa Dios nga atong church dili hugaw, dili compromiser, no? Ang atong ampingan, ang atong church magkinabuhita nga tarong. Amen. Mga Kristohanon, God is going to bless us. Salamat ko sa Ginoo nga daghang mga opportunity gihatag sa Ginoo doon na tulo they are coming sa atong church, no, nga mga dili taga diri they are potential nga mahimo na tong foreign missionaries. Ato silang i-pray doon ay duha ka Kenya doon na sa taga Manila, mo eskwela sa diri sana taga Manila, mo eskwela sa Mindanao. So dapat ang atong mga instructor mag-in-English na ni sila. Kaya dili ka sabot ang mga international Bible student. Haman si Iris. Di uli pa si Iris? Paminyo, nagis Iris yung negro ani. Sige na ako nag-recommend. No? Kaya nagita dito ang katong African, ingon siya, Pastor, it's okay for you. Nga mangita siya kasawa daw. Yes, ko. How about Iris? Well, di mo siya mutingog pa. Anak man ni Faye ang gikuan ko, managing kasmama anak. Mga kuyawan siya siguro ni Faye, wala siya kapanagin. No? Pero blessing ni. Amen? Ganaay mga Bible student nga moan ni sa tuwa. Gusto sila makakita sa panalangin sa Dios o ato ni sila i-pray nga gamiton to sa Ginoo. You know, when God uses the church, God also blesses the church. Amen? Balanse ang Ginoo. I know that we need more money for that. But we trust the Lord that God will supply their needs. Okay? Siguro doon na tayo mo 20, siguro 27 na nagpastor gikan sa atong Bible School. 25 to 27. So gamay na lang kulang. Mabutan sila 100. Kulang na lag ilawan. Kulang na lag 20 o 27, 23, mag-100 na sila. Mga igsoon ko sa Ginoo, hapit na mobalik ang Ginoo. Every missionaries nga gikan diri, doon na mo'y part ni ana. Nga naman, kita'y nagasto sa ilang kaon. Sita'y nagasto sa ilang mga uban nga panginahanglanon para sila matudluan, no, diri. So ato nang i-pray, no? And then number 3, una, the identity of the bridegroom, mao si Jesus Christ, the identity of the bride, mao ning church, kita nga church, doon ay kasal niya dito sa langit. And number 3, the spiritual union begins. Karon ang atong Ginoo layo pa siya. Our Heavenly Father, ang atong Diyos dili pa kuyog nato. But during this time, ang Diyos o ang tao, mag-usa na. What a blessed day. Nga atong gihuwat na. Nga atong na makita si Jesus Christ naung ug naung. Amen? Unsa ka ako mingon, tuwa si Jesus Christ dito. Karon daghang magka pag Jesus, mga false Christ. Si Kabuloy, mingon siya, ako na siya. Pauli siya si Son of God, siya si Jesus Christ. Dili na tinuod. Tanan nga mo claim nga sila si Jesus Christ sa yawa na. Pero ang tinuod nga Diyos during this time, the Lord Jesus Christ o ang tao doon na mahiusa na sa usa ka lugar. Amen? A mauning glorious day nga atong ginahulat. Believers are spiritually united with Christ. In Romans chapter 7 verse 4, wherefore my brethren, you also are become dead to the law
by the body of Christ, that you should be married to another, even to him who is raised from the dead, and we should bring forth fruit unto God. Usa na kita. Kana bitong magminyo. Di man nakabuton sa minyo nga inigminyo ninyo, ikaw puyo sa iyang mama, siya po puyo sa iyang mama, dili pwede. Dapat mag-usa. Amen? Mubiya ka sa imong mama, ang babae po mubiya sa iyang mama, ug papa niya, mag-usa ka mo. Mao ka na ikaminyoon. No? Sa una, bisag asa lang ko matulog. Ato ko silang kulboy, matulog ko sa nakuhigdaanan dito. Kini kuan kanang lingkuranan. Niya, doon po ko'y katulganan sa amo. Pero sa diyang naminyo nako, naanagi ko'y katri, kana nago si Jima. Alang-alang namang di kumudulog niya. Kay minyo na, ingunana ang Ginoo, asa siya tuata. No? Minyoon ta ni Kristo sa langit, ug ang church, dako ni nga event sa langit. In John chapter 14, verse 2 and 3, in my Father's house are many mansions. It were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. So, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you. Kasi pagbalik sa Ginoo, o din ang judgment seat of Christ, then marriage of the Lamb. So, and I will come again and receive you and unto myself. Ingon siya, ingon si Christ, that where I am, there ye may be also. Kay kuyog na ta sa Ginoo. No? After sa marriage of the Lamb, kita nga iyang pangasaunon, ang church, kuyog na niya. Bisag asa siya naata. Now, ato ning tunan, kanibitawng New Jerusalem, o sa Revelation 21:22, o New Earth, o New Jerusalem, inig sa eternity na, uman sa white throne judgment. Ang pangutan na kisay nagpuyo sa New Jerusalem, kay duha man na, duha ka lugar. Ang mupuyo diya sa New Jerusalem, mao ang kita nga mga members sa church o si Jesus Christ. Ato ng residence. Pero it doesn't mean nga dili ta kaani sa New Earth. Kani New Earth because this is millennium, no? 1,000 years. Doon na pa yung mga luwas nga mga tao ni ini. Mudaghan pa ang mga tao ni ini. Kini mga tao diri nga naluwas o dili members sa church, diri sila. Kaya wala na may church during this time. Diri sila sa New Earth. New heaven and new earth. Kita, kuyog ta ni Jesus Christ, ang atong residence, tuwa sa New Jerusalem. Pero, ingon ang Bible, open ka ng New Jerusalem. 24 hours, hindi ni ma-close. Ang mga tao diri, pwede sila mo ani diri. Kita sad, pwede mo ani diri, mo bakasyon. Pero, ang atong residence, marabag, o saka, American citizen. Pero, makani sa Pilipinas, di ba? Nasabtan ninyo? Kay saan na sa Ginoo, tuwa dito ang atong residence, katuwa ang Ginoo dito, tuata kuyog niya. So what a blessed day nga kita na member sa church. No? So di na to ni sayangon nga mga butang, gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi, magtarong ta sa atong pagkakristohanon. Now, human ang spiritual union with Christ, the bride of the church, kuyog na ta niya, hangtod sa kahangturan. Wala na'y problema dito. Wala'y bayad ang kuryente dito. Kita, makita tag ng resort. Gwapo kayo, tag ninduta kayo, no? Tag madala na ako diri akong mga igsoon, mga anak. Dala na ko ang tibuok church. Kay gwapo kay nga lugar. Pero kini, layo ra kay ni sa mga makita na tong nindot nga lugar sa kalibutan. Amen? Yung kag, wow, kanindot kayo. No? So, dito wala na tayo problema. Wala na arthritis dito. Wala na away dito. Wala na pressure. Ang atong trabaho dito, fellowship. Muna kita karon kung na fellowship, lipay ta no? Muna magbantay ka mo sa church, nga di maguba ang fellowship.
Kay ang trabaho sa yawa nga mag-away ang mga Kristohanon aron dili magdinasigay. Kay kanang mag-away, wanay fellowship, away na god. No? Kung naamagay away, magpinasay luay. Amen? Dapat kita dalhon na to ang burden sa matag usa. Idili ta parehag kinaiya. Ay uban maninghag. Lako na, ito na ta. Maninghag man ka. Ayuhon na rin yung istorya. Sa mura mo nagbayot, kaya adto na ta, ali na. Ay uban po, hinay kay may istorya, pero manunggab. Di ka mo tuo karon, dunggabon man ka. Ay Kristohanon, ingon siya na ako, dali sa itong church, Pastor, badlunga raguna sila, Pastor. Nga naman, kay basig dili ko kaagwan taba. Magsigi silang binuang nako. Ingon ko, hoy, ano mo mag-joke ha? Kaya nasuko na to isa. Nasuko dito siya, Pastor. Muna magwa masuko. Ayaw mo nagkumpiyansa ka ng hinay mistorya. Pasig mo sila nagkalit. Ita parihag kinaya, oy, di ba? Ayaw ba posilon ka karon? Naay kwa ni layog, naay mga driver ni layog, nag-ayo ang usa. Murag taga-dapit man to dito sa kwano, dapit dito sa Tumoy, sa tawagan na, Surigao. Ang usa ka driver, nag-ayo sa iyang truck. Yapong kuhiton ng itlog ba, yung kuhiton. Ingon siya nga, ayaw lagi. Dunggabon man kakaron. Ikuwit man yapon, dunggabon bitada. Dunggaban lagi ka. Muna kita di ta parihag mga kinaiya. Muna magsinabtanay ta. Amen? Kung singhagan ngay ka, ina naman kung sa singag. Wala, nagpaliwanag lang. Kaya iban hinay, kaya minsan kami ni Jima, muna yung problema, kaya hinay, man sila monsulti. Re, adto na tare. O sige, tana. Siya, kung nagtulo man yung luwa, siya nga, maninghag man ka. Wala pa ko maninghag. Samot na. Basta kaming lauro, ay mo kabalaka na mo. Dagko gimig tingog, marami nag-away. Pero wala mi, ayaw mo kasing-kasing. Buutan. Amen? Oh, ayaw mo ka-away, mag-uli ay ta. Uban, ekspresyon nila, isog kayo, pero wala biya na. Sa ilan na, wala sila masuko. Muna dito sa langit, wala na away dito. Mag-fellowship na tanan. Katapusan, number 4, preparation of the bride. Kita nga pangasaunon, bride ta, i-prepara na to atong kaugalingon. Ang bride, the church, is made ready through righteousness and faithfulness. Saan na to? Magtarong ta sa itong kinabuhing Kristohanon. Atong bantayan ang atong pagkakristohanon. Kay pangasaunon ta sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga dili makita ang yawanon nga kinaiya ang mga buhat sa atong kinabuhi. I-prepare nato ang atong kaugalingon nga magtarong ta sa atong kinabuhi through our faithfulness. Dapat faithful ta sa atong pagsimba. Amen? Faithful ta sa atong pagbasa sa Bible, pag-ampo. Faithful ta sa atong pag-share sa gospel. Christian, what a great opportunity nga gihatag sa Ginoo. Nga kita'y gamiton sa Ginoo to share the gospel. Actually, dili kita ang mo pasabot sa tao. It is the work of the Holy Spirit. Sa diha nga mo share ta sa gospel, ang Holy Spirit mo pasabot sa tao o gamiton ta sa Ginoo. And God will give us reward dito sa langit. Can you imagine, makita nimo ang mga tao dito nga naluwas, nagpasalamat nimo, ikaw ang gigamit sa Ginoo. Doon ay makita na itong mga African, mga Cambodian, siya, ay tagapigkarangan mo no, salamat nga inyong gisuportahan ang among misyonary o nang naamin na luwas mi. Pagkanindot, pagkasayang sa opportunity, nga gihatag sa Ginoo nato, nga we can serve God. Now Christian, I believe in all of my heart that God, He wants to bless us more and more kung magpagamit to sa Ginoo. Ayaw pagstay. Diya, sakto rin akong gibuhat sa Ginoo. Kani akong offering, sakto rin. God, we need to give more for the Lord. Expand your businesses for the sake of mission. Pag ako lang, no? Kung ako lang, di ko magunahuna sa mission.
Ibaligyan na ako ng kwan. SLB kay gusto paliton sa Robinson. Kay kung na ako'y mga 150M, magsuroy-suroy namin Jima. Di na mahurot na mo. Pero tungod sa buloton sa Ginoo, I need to do more. Ingon si Jima, kanang aman ang mga tulog na, aman mo na ibutang ng mga misyonary. Ingon kanang mga Bible student ko nga, malipay ka na, kay gigamit na sa Ginoo. Ato lang pagtrabaho, ang Ginoo na mo supply sa atong panginahanglanon. How about you? Are you challenged to do the work of God? Usara atong kinabuhi, di na mo balik pa. Usara ni kapagkataon, and someday, di na takabuhat ni ini. Mamatay ta o mabalik ang Ginoo. But all what we did for Christ, dili na walay kapuslanan. We're going to receive a reward and we enjoy that reward in heaven in eternity. Usara gyud ang atong kinabuhi. Di na kay kaning usa mo backslide ko, kaning another usa ka kinabuhi ialaga na ko ni Ginoo. No, you have only one life. Just prepare yourself. Pangalagad sa Ginoo. Now in Revelation chapter 19, verse 6 to 7, and I heard that it was voice of great multitude, and the voice of many waters, and the voice of mighty, a thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God, omnipotent reigneth. Let us be glad and rejoice, and give honor to him, for marriage of the Lamb is come, and his wife made himself ready. Amen? We need to be ready. Every one of us. Atong ayuhon ang atong kinabuhing Kristohanon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagbalik sa Ginoo. Pinagi sa atong pagkinabuhi nga matinud-anon. Nganong magkinabuhi ta nga matinud-anon? Because gusto nato makita si Kristo sa atong kinabuhi para daghang pang makalag nga maluwas. Kita nga giluwas sa Dios, mukuyog ta hangtod sa kahangturan kuyog ni Kristo. Usaw na itong pag-andam ng atong kaugalingon, pinagay sa atong pag-faithful diya sa Diyos. Unaha ang Diyos sa pagsimba. Bahalag, duwad ako, mawala nimo sa imong huna. Kung di ka mag-abre sa imong tindahan, close your store. Close. Because I want to serve God. Agsaan ang Ginoo, kung imo siyang unahon, iya kang dugangan sa daghang mga butang. Ikadua, how to prepare? Preach the gospel. Share the gospel. To your loved ones, to your neighbors, to your friends, to your family. Share the gospel. Christian, dili lang, kaigo lang ka maluwas. Giluwas ka sa Ginoo una because God wants you to have an access and you share the gospel. You have great opportunity nga gihatag sa Ginoo. Dili kay igo lang ka naluwas. Gusto sa Ginoo, imong isangyaw ang maayong balita. Okay? O ginauton ta, nga kita nga mga Kristohanon, sa atong pag-alagad sa Ginoo, malipayon ta. No? Atong ipreparar ang atong kaugalingon sa pag-abot sa kasal. O nga andamo na itong kaugalingon, gani na to hugahugawan ang atong pagkakristohanon. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much to God sa imong pulong. Bless ka to Ginoo nga makahatag og kadasig sa matag sa kanamo nga ikaw hapit na mo balik Ginoo. Lord, inauton ta nga matag sa kanamo among i-prepare ang among kagulingon to be righteous, to be ready, to willing to serve you. Tanan akong ipangayo in Jesus' name I pray. Amen.